So, you don't want to be a doctor or a nurse or a lawyer, that's okay. Careers outside of the adobo box. More options for you as Kababayan LA starts right now. Happy Monday, everyone. We are starting off the week with a bang. Congratulations, AJ Rafael, our Kababayan performer here on Kababayan LA. He trended worldwide on Twitter last Sunday following his performance with no less than Mr. Gary Valenciano sa ASA po sa Pilipinas. We're gonna be talking about that in just a little while here on Kababayan LA. At syempre, pag-uusapan din po natin mga karera na labas sa mga kinaugalian nating mga karera para sa ating mga Pilipino. Kung ayaw nyo pong maging doktor o abogado, pag-usapan po natin yan ngayong hapon sa ating programa. Pero bagong lahat, ito po ang mga balita. Pinoy na Pinoy, Weekend Balita. This segment is brought to you by Philippine Airlines, your only non-stop flight provider to the Philippines for the 2012 Fiestas. Lumabas na ang bagong budget ni California Governor Jerry Brown pero maraming mga cuts kaya marami ang tumututol. Pag-usapan po natin yan sa ulo ng mga balita ngayong hapon. Kasama si Ronnie Ligo joining us sa kanilang Glendale Newsroom. Magandang hapon sa iyo, Ronnie. Magandang hapon sa iyo, Janelle. At of course, sa lahat po na nanonood ng Kababayan LA. Alright, $2.5 billion cuts to health and human services. Yan ang tinututulan ng marami, Ronnie. But you know, if hindi ka cuts dyan, ano pa bang area pwedeng magbawas ng budget? Alam mo kasi, ang problema dito sa, as far as the state of California is concerned, kulang ang mga revenues na nare-raise ng ating estado. Kasi naman, of course, maraming businesses na nagsara, so kukunti ang revenues na nag-generate ng government of California. However, of course, pagka ganyang kulang ang revenues, kailangan mag-cut ang budget. Ito nga ang pinopose ni Governor Jerry Brown. Isa sa mga apektado dyan, ang ating health sector. Ngayon, magkakaroon ng rally bukas. Ang rally na ito na pinangungunahan ng American Civil Liberties Union of Southern California at iba pang mga advocates ng healthcare. Alam naman natin, ang mga kababayan natin, marami mga nurses dyan at marami tayo mga kababayan din nangangailangan ng healthcare. Nabawasan nga raw ng another $2.5 billion with the B on top of the already $15 billion since 2008. Okay, here's the breakdown. $946 million cut sa CalWorks, $842 million cut sa medical, $163 million cut sa in-home supportive services, at $447 million cut sa childcare programs, and even $87 million in cuts to various other HHS services. Pero Ronnie, gaya ng tanong ko kanina, yung mga magrarally, ano bang pinopropose sila? Kung hindi ika-cut sa human services, saan daw dapat tanggalin ang budget? Alam mo, depende yan Of course, itong mga magrarally bukas, dahil sila ay health advocates, basta ang call lang nila kay Governor Jerry Brown is, spare nyo naman yung mga nangangailangan kasi according to them, 99% of Californians, ito yung affected na maapekto nito mga cuts na ito. Ito yung mga nangangailangan, mga maliliit, yung mga kabataan at mga bata na nangangailangan ng medical. Alam mo kasi medical, tsaka yung matatanda na although kahit may Medicare ka, yung mga hindi masya-shoulder na Medicare, umaasa sila sa medical. So, ito yung makakat na budget na ito. Ang laki nga, nabanggit mo, $87 million doon pa lang sa iba't ibang services. Pagkatapos, $842 million sa medical. Marami talaga maapektuhan. So, it is up to the governor kung saan siya makakapag-reprogram, kung saan siya magkakat, pero sana huwag itong health sector na ito. Okay, and one last question on this topic, Ronnie, before we move on. Kung halimbawa pakinggan sila ni Governor Jerry Brown, may magagawa pa ba dahil napirmahan na yung bagong budget na ilabas na? Alam mo kasi meron yung mga tinatawag na political lobbying na sinasabi nila, okay, marami tayong ina-appropriate sa health sector kasi marami yung mga tao dapat daw na hindi nakikinabang. Nabanggit na ng mga Republicans yung mga illegal immigrants daw, bakit sila nakikinabang ng healthcare, pati medical and everything. At ito nga, ang mga teachers naman, nagreklamo naman, yung budget nila, maraming nalilay-off,
ito yung ano ba talaga, i-reprogram ba natin, maapektuhan ba dapat ang itong mga taong bayan na nangangailangan talaga ng healthcare at saan kukunin ang pera, pero sana nga raw, wag naman sanang maapektuhan yung mga nangangailangan kasi may mga sakit na nga yan, may mga matatanda na yan, mga seniors at nangangailangan talaga ng health services. Okay, ngayon naman sa pangalawang balita, ang redistricting ng Los Angeles, kasama dito ang Los Angeles Historic Filipino Town. We talked about that last week, Ronnie. Again, paalala po sa inyong lahat, magkakaroon ng forum ngayong gabi, Ronnie. Actually, ngayong gabi, no? Actually, ang forum na ito, yung mga taga Eagle Rock, kasi nung the last time na nagkaroon, sa Chinatown, I'm sorry, yung mga taga Filipino Town, diyan sa may bandang malapit sa downtown LA, so hinihingian nila ng urgency itong mga kababayan natin, especially, na maapekto nito redistricting of Los Angeles City Districts. Kasi nga, ang nangyari dyan ihiwalay or babaguhin nila yung mga boundaries, yung mapa ng districts na ito na kung saan nakapaloob yung Filipino town natin, baka maapektuhan kasi ang public service, ang transportation, at iba pang mga gaya ng pag-create ng public parks. Yung mga hindi makikialam at hindi maririnig ang kanilang boses, baka yung gusto nilang mga serbisyo ay mawala ng tuluyan pagka naibago or napalit ang kanilang distrito. Right. Decisions should be made by us and not for us. If we have the slide again, Maureen, if we can please put it up. We used it last week. Yan po, magkakaroon po tayo ng forum tonight. And that is tonight. And don't worry, you need to be there. Hindi po nila kailangan ng pangalan nyo. Hindi po kayo kukunan ng litrato or anything like that. You will just be asked to speak up, or even if you don't want to speak up, it's okay. You're going to be asked to fill out a form. And finally, Ronnie, ang pista ng Nazareno sa Pilipinas nagkaroon ng maraming pangamba. 8 billion people, hindi ko alam kung saan nagkasya ito sa Quiapo, saka sa Manila, Ang sabi nila, ang lumahok sa pista ng Nazareno sa atin, alam naman natin, napakarami talaga mga devotees sa atin. Every year yan. Ang nangyari dito is may pangambang binigay si Presidente Noynoy Aquino nung Sunday. Sinabi niya na meron daw mga militante na galing sa Southern Mindanao na mukhang may bomba yata at itong araw winarningan nila ang mga taong bayan, pero gayon pa man, nagsilabas ang ating mga kababayan at naganap yung pista ng Nazareno. Wala naman nangyari because of the police presence na ginawa ng ating pamahalaan para talagang matuloy ang pista na yan at walang nangyari sa profession na yan. Ayan, tuloy ang pista. Kaya naman po, it's more fun in the Philippines. Mas masaya sa Pilipinas, Ronnie. Thank you so much for joining us today on the show. Maraming salamat po sa inyo. At dahil nga po mas masaya sa Pilipinas, mas marami pong fiesta na maaaring puntahan, lalo na po ngayong Enero at Pebrero. Ito po, alamin natin ano ang mga pwede nating puntahan sa Pilipinas. This segment is brought to you by Philippine Airlines, your only non-stop flight provider to the Philippines for the 2012 Fiestas.